Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating pong talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, subscribe na po kayo, Attorney Enzo Bunyog. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Ito po mga kabunyog, ang maganda dito sa mga bago kong social media platforms, mahaba-haba ang talakayan natin dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, ang iksi naman ng talakayan mo, kapapasok pa lang namin, tapos ka na. O, dito po mahaba-haba. Tsaka hindi lang isang topic dinidiscuss ko dito. Kaya lagi nyo na pong abangan ito. Dito po sa aking mga bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Informador, Facebook page, follow na po kayo. O mga kabunyog, simulan na natin ang ating talakayan. Sa March 28, mag 81st birthday ah, ni Rodrigo, Rodrigo Rua Duterte. Ikalawang ano niya na ito, ikalawang taon niya na ito na nag-celebrate siya ng kanyang birthday sa kulungan sa ICC. Kasi alam naman natin, naaresto si Duterte noong March 11, 2025. So nung March 28, 2025, yan yung unang pag-celebrate niya ng birthday sa loob ng kulungan. Itong March 28, 2026, ito yung pangalawa. Kaya sigurado sa parte ng mga pro-Duterte, pagdiriwang nila yung birthday ni Digong, gagawin nila yung malaking pagdiriwang. I-celebrate nila yan. Mayroon na naman doon yung parang mga kulto doon sa dahig. Mayroon na namang, anong tawag doon? Mayroon na namang yayakap doon sa karton. Ang tatay nilang karton, yayakapin na naman nung doon. Parang may sayad na yung ilan sa mga kababayan natin doon kapag nandun sa Duterte Street ba yun? Anyway, sobrang kapanatiko na nila eh. Si Kaufman nananawagan, i-celebrate daw yung birthday ni Duterte. Siyempre sa Davao may celebration na naman yan. Ewan natin kung magrarally sa Manila sila Eric Celes. Baka sila Mike Defensor magrarally na naman sa Manila. Kukundinahin na naman nila ang gobyerno dahil sa pag-surrender kay Duterte sa ICC. At siyempre, papalabasin na naman nila, nakakaawa na si Digong sa kulungan, sa ICC. Pero ang isang bagay na posibleng lumabas na anya, ayon kay Attorney Andres, isa sa mga abogado ng mga biktima, posibleng lumabas na ang desisyon ng pre-trial chamber tungkol doon sa confirmation of charges. Mapapaagaan niya ang paglabas ng desisyon. Ayon yan kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga lawyers para sa biktima. Sa bagay, hindi naman kasi mahirap desisyonan ng pre-trial chamber ang kasong ito ni Duterte. Saka napakatagal na nito, napag-aralan nila ito. Hinintay lang naman mag-present yung prosecution, yung sa part ng mga biktima at saka yung part ng defense. Binigyan lang ng syempre due process na requirement yun, makapag-present ang defense, ang prosecution, yung mga biktima. Pero pagdating sa desisyon, napag-aralan ng masyado yan itong mga judges ng pre-trial chamber. Kaya lalabas na. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, mapapaaga. Kasi 60 days. Dapat 60 days yung within 60 days. Hindi naman kailangang tapusin yung 60 days. Within 60 days, maglalabas ng desisyon. Hindi pwedeng lumampas sa 60 days. Kailan ba natapos yung hearing? 27. Kasi 23, 24, tapos nag-break ng 25, nag-resume ulit 26, 27. Kaya 27, tapos na yung hearing. So 60 days, matapos yung hearing, magdi-decide ang ICC pre-trial chamber kung i-confirm yung charges ni Duterte. Kapag kinonfirm yung mga charges,
confirmed yung mga charges, may sapat na ebidensya para mag-proceed sa trial, mag-i-schedule na magsisimula na ang trial. Pero mga 8 months pa yan. Mga 8 months pa niya yan bago magsimula talaga yung trial. Anyway, so ito, magsi-celebrate si Duterte ng birthday. Siguro, nag-iisip ng malaking rally na naman ng mga DDS doon sa Duterte Street, dito sa Manila. Baka mag-rally na naman, mag-motorcade na naman. Sila Mike Defensor, sila Eric Celes. Kaya lang, gustuhin man nilang magpakita ng pwersa. Show of force, kumbaga. Lalo na't birthday yan ni Digong. Pero wala, hindi naman kasi na talaga sila nakaka-mobilize ng malaking bilang. Hmm? Yung mga nakikita natin aktibo sa social media, syempre, marami silang mga trolls, marami silang mga vloggers, napaka-aktibo pa ng mga pro Duterte sa social media. Kasi marami silang mga trolls. Kaya kung vlogger ka ng Duterte, pro Duterte ka dahil maraming trolls, marami kang views, marami kang engagements. O, kaya gustong-gusto ng mga vloggers mag-DDS. Gustong-gusto ng mga vloggers, Duterte sila. Kasi mayroon sa kanilang panatiko yung mga supporters nila. Talagang ito. Kaya lang pagdating na dun sa actual ng mga rally, kung may mga activity sila na actual na tao na talaga ang dapat makita, hindi sila nakakapag-produce ng mga warm bodies kasi hindi naman talaga ganun nakalakas ang pro Duterte. Hindi tulad ito nung mga panahon. Nung panahon talaga, nung pagkandidato ni Digong at lalo nung presidente ito, talagang ikita mo napakalakas ng pro Duterte. Pero ngayon wala na. Kikita mo naman yan. Kahit yung mga retired na AFP officers na pro Duterte, nananawagan sila ng mga kudeta, withdrawal of military support, civilian military junta, wala rin eh. Kahit yung grupo nila Mike Defensor, Chavit Singson, may mga one-time, big time, kung ano-ano nang naiisip nila, wala rin. O ngayon, sa 81st birthday ni Duterte, gagamitin na naman nila yan na panawagan na mag-rally, pero lalabas niyan parang motorcade na naman yan. Noon ngang anibersaryo ni Duterte, March 11, ilan lang yung nagmarcha doon sa Supreme Court, yung grupo nila Mike Defensor, Topacio, ilan lang yun, nila Eric Celes, nila Trixie Cruz Angeles. Siguro mga 100 lang yun, 150. Malaki na yung 100 doon, 150. Kaya wala na rin. Pero syempre, yan, hindi palalampasin niya ng mga pro Duterte na hindi nila i-celebrate ang birthday, 81st birthday ni Digong sa March 28. Gagamitin na naman nila yan na opportunity para i-rally yung mga pro Duterte, yung mga DDS doon sa sa Dahig, magrarally na naman. Tapos dito sa Pilipinas, malamang magmo-motorcade na naman yan. Hindi naman mananawagan sila ng malaking rally, pero one time, big time, pero hindi naman nangyayari. O mga kabunyog, ito namang mga nag-a-advise kay PBBM, ano ba naman yan? Kailangan naman na maging sensitive sila sa nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Yung mga nag-a-advise, nakapaligid kay PBBM. Napakatindi na ng sitwasyon ngayon ng ating bayan. Grabe na yung krisis. Talagang hirap na ang mamamayan. Imagine niyo, aabot sa 130. Ngayon yata 114. Pero aabot sa 130 ang krudo. Ang gasolina, ang mahal na, ang kerosene. So ang mahal na niyan. Kaya ngayon, pag umabot diyan ng 130, lalo ng grabe. Siyempre, hindi lang pag tumaas ang presyo ng langis, ng gasolina, ng krudo, ng kerosene, lahat yan tataas na. Mga bilihin, singil sa kuryente, pamasahe, tapos yung mga toll gates, toll fees, kumbaga yan, kabit-kabit yan, domino effect yan. O ngayon, si PBBM nung tinanong, kumusta ba ang kalagayan natin? Normal naman daw. Normal naman daw ang kalagayan natin. Huwag daw mag-alala.
Ah, medyo ano 'yan, eh, medyo hindi tama na sabihin na normal ang kalagayan natin. Sa sitwasyon natin 'to, normal pa ba 'to? Um, Puwedeng ang ibig sabihin ng pangulo ay, 'wag tayong mag-panic, hmm, siguro kaya ginagamit niya yung term na normal, pero hindi normal ang sitwasyon natin. Itong mataas na ito na paghirit na ito ng presyo ng mga bilihin, ng presyo ng langis, ng, petrolyo, hindi normal 'to. Ah, Kaya dapat yung nagbi-brief sa presidente, yung mga nagbi-brief sa presidente, sabihin kung ano yung totoo na nangyayari sa grounds. 'Wag yung 'wag yung parang ano, laging ipinapakita sa presidente, wala ano 'to, kaya 'to, ano 'to. Totoo naman, totoo naman, kaya naman natin 'to, pero hindi normal ang sitwasyon na 'to. Hindi normal 'to, ah. Medyo hindi maganda yung gano'ng ano, siguro ang masama kasi dito, sa mga mayayaman, hindi masyadong mararamdaman 'to, sa mga mayayaman. Pero sa mga mahihirap na dati ng hirap, ay talagang matindi ang tamaan nito. Kaya mali na sabihin na normal ang lahat nito o normal pa ang sitwasyon natin. Hindi na, hindi na normal 'to. Kaya nga, ang mas magandang sabihin, normal pa ang hindi na normal ang nangyayari, medyo talaga mahirap ang sitwasyon na 'to. Hindi ito yung normal nating, na kinakaharap, pero kaya naman itong harapin at ginagawa naman ng gobyerno ang lahat. Yung term lang na normal, paano naman 'to naging normal? Kaya, sa part ng mga advisers ng presidente, yung mga ano niya, yung mga gabinete niya, ibigay yung totoong sitwasyon ng bansa natin. Ang kailangan natin harapin ang totoo, hindi yung sabihin natin na walang problema, normal 'to. May problema, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng singil sa kuryente, pamasahe, presyo ng, yung ano, yung langis, petrolyo, hindi normal 'to, ah. Kaya kailangan nga ng, mga extraordinary measures sa sitwasyong ito at ginagawa naman ng gobyerno. Sasabihin siyempre, ginagawa ng gobyerno ang tama. Kaya lang yung hindi magandang pakinggan yung normal, eh. Bagamat ang ibig sabihin siguro nun, 'wag mag-panic ang tao. Oh, yun siguro ang ibig sabihin, 'wag tayong mag-panic. Pero hindi, yung dating lang nung normal, yung normal, normal ang lahat ng 'to, normal lang, ah, 'wag mag-alala, hindi. Sa totoo lang nakakabahala itong nangyayari. Kaya nga ako lagi kong dini-discuss, manawagan tayo, itigil na 'tong giyera na 'to. Hindi 'to puwede. Itong ano man ang justification ng giyera na 'yan, ano bang justification niya? Mayroon daw kasing weapons of mass destruction ang Iran, ah, mayroon daw kasing weapons of mass destruction, gumagawa daw ng nuclear weapons. Ang napakaraming nuclear weapons ng mga bansa, US, Russia, China, yan yung napakaraming mga nuclear weapons. Sobra-sobra ang tambak na nuclear weapons niyan. Totoo, ang Iran, dapat hindi yan magkaroon ng nuclear weapons. Pero kailangan bang girahin ng ganyan? Nandiyan naman yung international ano natin, atomic agency para mag-enforce ng mga rules sa ano, pagbabawal sa Iran na gumawa ng ano. Ito, tingnan niyo yung nangyayari. Ah, ito, kahit nga middle class, yung mga may trabahong professionals, tulad kong abogado, mga teachers, professors, yung mga empleyado, na ano 'to, mabigat din itong epekto nito. Imaginin mo ang presyo ng gasolina at ng krudo sa ganyan. Kaya ano ito, kumbaga dapat matigil na itong giyera na 'to. Hindi na nanawagan na ang, si Pope Leo, nanawagan na iskandalo ito sa sangkatauhan. Hindi dapat itong ganito. Nagbabantaan ang Israel, saka ang Iran, US, saka Iran. Wala. Sa giyera wala namang nananalo diyan, lahat talo diyan. Lalo naman ang masaklap dito tayo, hindi naman tayo involved diyan. Kaya lang siyempre apektado tayo. So, tingnan niyo 'yan. Kaya medyo hindi rin maganda na sa sitwasyong ito sasabihin natin normal. Hindi normal 'to. Kaya anyway,
Ang adviser sana ng presidente mabigyan ng tamang information ang presidente. Ang nararanasan sa mga probinsya, anong epekto nitong nangyayaring ito. Dapat ma-feed ang presidente ng tamang mga impormasyon. Hindi normal ito. Hmm. O mga kabunyog, humarap na si Suntay. Si Suntay, yung congressman na bastos. Humarap na sa Ethics Committee. Ha? Ngayon, sa pagharap niya sa Ethics Committee, siyempre, hindi naman naka-livestream yung hearing eh. Oh, pero binibigyan siya doon ng tsansa, due process yun eh. May reklamo sa kanya sa Ethics Committee, nireklamo siya. Actually, yung mga kasamahan niya mismong mga kongresista, matapos siyang magsalita, 'di ba doon sa hearing niya ng impeachment ni Sara, ang pinag-uusapan pa lang yata noon, sufficiency in form pa lang. Hindi pa nga sufficiency in substance yata yun eh. Yung simula pa lang ng hearing, oh, kaagad ang sinasabi kasi ni Suntay, kasi pro Sara yan eh. Yun daw pagsabi ni Sara na yung tungkol sa pagbabanta sa buhay ng presidente, saka sa buhay ng first lady. Sabi kasi ni Sara, huwag kayong mag-alala. Kumbaga, ina-assure yung kanyang mga supporters. Huwag niyo akong alalahanin. Pag may nangyari sa akin, may kinausap na akong assassin, parang ganun. Alam na nila, papatayin ang presidente, ang first lady, saka ang speaker. Kaya lang, isa yun sa mga grounds sa impeachment ni Sara. Eh ngayon, pinapalabas ni Bong Suntay, itong congressman na ito ng Quezon City na pro Sara, hindi naman daw yun ganun. Yun daw ay ano lang, katulad daw nung sinabi ni Sara na gusto niyang i-chop-chop ang ulo ng presidente. Hindi naman daw ibig sabihin na gusto yun, mangyayari yun. Parang ini-imagine lang yun. Pero dinidesire, gusto. Pero hindi ibig sabihin na mangyayari yun. Tapos ang hinalimbawa niya, di ba, si Ann Curtis? O halimbawa daw si Ann Curtis, nakita niya daw doon sa Shangri-La. Ang ganda-ganda daw pala ni Ann Curtis. Pinagnasaan niya. Gusto niya. Pero wala namang mangyayari sa kanila. Kasi pagnanasa lang yun. Desire. Doon siya na doon siya nasira sa kanyang statement na yun. Kaya lang, nung pinapa-apologize na, ayaw pa rin mag-public apology. May nagsusorry, pero may kulatilya. Sorry daw kay Ann Curtis, pero, yun, may pero. Talagang hindi naman sincero yung pag-apologize niya. Kaya nga hindi tinanggap ni Ann Curtis eh. Yung pag-ano nito. Ngayon, hindi lang natapos doon. Siyempre, sinampahan siya sa Ethics Committee kasi unethical yung ginawa niya na yun. Yung sinabi niya na yun, unethical yun. So ngayon, mayroon siyang ethics complaint na kinakaharap sa Kamara. Kaya nagkaroon ng hearing. Ngayon, sa hearing na yun, binibigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Ang pwedeng parusa sa kanya dyan sa Ethics Committee, pwedeng pangaral, pwedeng suspension. Malayo naman siguro yung expulsion. Baka hindi naman yun maging ground sa expulsion eh. Suspension, pwede. Pinakamababa, pangaral, reprimand. Pangaralan siya. Na wag niya nang uulitin yon, mali yung ginawa niya. Pero dapat yan, isuspindi. Medyo mabigat naman pag expulsion. Pero at least may ginagawang hakbang ang Kamara para ipakita na hindi nila mapapalampas yung ginawa na yan ng kapwa nila kongresista. Kasi ang dami ng pinasang batas laban sa discrimination sa kababaihan. Safe Spaces Act, Magna Carta for Women, Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Ang dami na eh. Actually, mga mambabatas ang gumawa ng batas na yan. Tapos ngayon, may isang congressman na bastos, samantalang mayroon tayong bawal bastos bill ay act, tapos bastos yung isang congressman. Ang malala pa, ayaw tanggapin na mali yung ginawa niya. Nagsusuri pero may kulatilya. Anyway, at least ngayon, nagsisimula na, gumugulong na yung Ethics Committee. Inaano na siya, iniimbestigahan na. Ang mangyari dyan, matapos yung hearing na yan ng Ethics Committee, mag-decide yan.
Anong recommendation ng Ethics Committee? Sasampahan ba, ano ba siya? I-suspend o expel? Magre-recommend yan doon sa plenary. Didesisyonan niya ng plenary. Parang katulad kay Kong Miao, kay Barsaga, 'di ba may ethics complaint din? Dininig sa Kamara, sa Ethics Committee. Tapos nag-recommend ng suspension niya, 60 days. Inaprubahan ng plenary. Pagkatapos ng 60 days, in-extend na naman ng another 60 days. Yun yung kay Kong Miao. Ngayon, abangan natin 'to. Ha? Sasabihin na naman ng mga ito, inaapi na naman yung mga kongresistang pro Duterte. Hindi yun. Hindi yun pang-aapi sa kanila. Mga bastos din kasi. Hmm, 'di ba? Ayan mga kabunyugman, magandang araw sa inyo.